Okay, good evening brothers and sisters. Good evening sa inyo. Yeah. Hello, hello. Good evening Sis Mary June. Sis Mary June. Brother Ramel and Sis Yuyen. Good evening. Good evening, Doc. Good evening. Good evening po sa lahat. Okay, 7 o'clock, tamang-tama. Start tayo bro. Opening prayer bro. Sige po, Doc. Okay mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you bro sa opening prayer. Magandang gabi sa Welcome pa, inyong Doc. lahat. Magandang gabi sa mga andito ngayon sa Zoom. Okay? Again, Sis Mary June, Sis Mary June, Brother Ramel, and Sis Yuyen. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. So, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Ang topic natin ngayon ay Total Consecration to Mary. So, hindi to masyadong mataas ang lecture natin ngayon. No? So, ano bang ibig sabihin mga kapatid ng consecration? Okay, tama. Consecration. Ang ibig sabihin ng consecration ay i-dedicate mo. No? Dedication. Ipapaubaya mo. Bibigay mo ang lahat-lahat. Ko-consecrate. No? So, total dedication para sa Diyos. No? So, hindi lang siya ipapaubaya mo, ibibigay mo lahat. Nag-i-involve din ito ng transformation. So, kung maalala nyo, during Eucharist, the Holy Eucharist, the highest, the most important and the highest part of the Mass is the consecration. No? So, yung tinapay at saka yung wine, nagtatransform or transubstantiate, nagiging katawan at dugo ni Kristo. So, sa consecration, kaya ang term na ginamit sa Eucharist, during transformation, ay consecration. Dahil, pag pinaubaya mo ang iyong sarili sa Diyos, kay Maria, no? Matatransform ka. No? At, ang ibig din sabihin ng consecration, binigay mo ang iyong sarili, parang total surrender. Ang katawan mo, ang iyong buong pagkatao, kaluluwa, ay inialay mo, meaning, for the sacred purpose. Kagaya ng mga pare at saka mga religious, consecrated persons yan sila. So meaning, hindi na sila ang magmamayari ng kanilang katawan, kundi ang Diyos. So, kagaya ng mga chalice, mga paten, mga siborium, ginagamit sa altar, mga chosibol, mga gamit ng mga pare, ito ay inihiwalay sa mundo. Okay? Inihiwalay sa mundo, ang gagamitin sila sa mga banal na bagay. Kagaya din natin.
Pag binigay natin ang ating sarili sa kay Maria, total consecration to Jesus through Mary, we surrender. No? Hindi na tayo, so, ang ating katawan ay hindi na para sa mundo, para na sa kanyang ministry, kaluwalhatian. So, ito ay desisyon, no? Ito ay personal na desisyon. Hindi ito magagawa ng iba kung sila ay namamangka pa sa dalawang ilog. Kung gusto silang ibigay ang kanilang sarili, kalahati sa mundo, kalahati sa Diyos. Magagawa mo lang itong total consecration if kung gusto mong ibigay ang buhay mo sa Diyos. No? Seryoso ka sa iyong pananampalataya, seryoso ka sa iyong kaligtasan. No? Ang sabi ni Jesus, love God with all of your heart, all of your mind, and all of your strength. So itong total consecration na ito, through Mary, ay isang spiritual devotion na pinapopularize ni Saint Alphonsus de Liguori. Dali lang, bakit hindi ito nag-ano sa screen? Ayun. At saka, hindi, tingnan ko lang sandali. Ayan. Si-center ko lang ito. Yun, okay na. So, pinasikat itong devotion na ito ni Saint Alphonsus Liguori. Ito ay hango sa libro na The True Devotion to Mary. Makapal to na libro. Okay? So, ang devotion na ito ay voluntary. No? Hindi tayo pinipilit. Voluntary na sinosurrender natin ang ating katawan, kaluluwa, lahat ng ating kayamanan, no? At lahat ng ating mga merits, yung mga good works natin, spiritual merits natin, inaalay natin, no? Kay Maria. At si Maria, dadalhin niya ito lahat, ipipresenta niya sa kanyang anak na si Jesus. Okay? So, ang purpose ng devotion na ito ay para lalalim ang ating pag-iisa sa Diyos. To deepen our union with God. So, kung hindi nyo pa ito nagawa, this is high time na gawin natin ito. Okay? So, itong devotion na ito ay complete offering sa iyong sarili sa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Okay? Kagaya ng every morning, yung prayer, no? O my Jesus, through the Immaculate Heart of Mary. Bakit tayo dadaan kay Maria? Kasi si Jesus, bago pumarito, dumaan rin kay Maria. Okay? At inendorso tayo ni Jesus sa kanyang ina. Ito ay kalooban ni Jesus na tayo ay dumaan kay Maria. No? So, ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. No? Na hindi tayo madahas na didiretso sa ating Panginoon. Pwede tayo dumiretso, pero pag ikaw ay dumaan kay Maria, ito ay pagpapakita ng pagpakumbaba. Okay? At ito ang mas kalugod-lugod sa mata ng Diyos dahil inendorso tayo ni Jesus
sa kanyang ina bago siya namatay sa krus. So, ang idea ng devotion na ito ay dahil si Maria ang pinaka-perpekto, no? Siya ang pinaka-perpektong sumunod sa kalooban ng Ama. Siya ang wala nang ibang hihigit pa na gumawa ng kalooban ng Diyos. Si Maria lamang. So, siya ang makakapag-guide sa atin patungo sa kanyang anak. So, inaalay natin, sinusurrender natin, no, ang ating sarili sa kanyang guidance. Para tayo ay magiging kamukha ni Kristo. So, itong devotion na ito ay may 33 days. Ito, 33 days na preparation. Okay? So, sa mga familiar na nito, review na lang ito. Pero sa mga first time pa nakarinig, so itong devotion na ito ay may preparation na 33 days. So, during these 32 days, mag-prayer, renunciation of sin, and reflection. Tapos sa pinaka-end, yung 33rd day, formal act of consecration. Okay? So, maraming mga saints at Santo Papa ang nag-recommend nito. No? Example, pinakasikat na nag-recommend nito si Saint Pope John Paul II. Ang motto ni Saint Pope John Paul ay totally yours. Totally yours kay Mary. No? Yun ang kanyang motto. At ang isa na sa mga pinakasikat na mga saint, no? Nagpasikat si Saint Maximilian Kolbe. Yung namatay sa concentration camp sa Auschwitz. No? At si Saint Teresa of Calcutta. Ito yung mga sikat na mga saints na nag-endorso ng devotion na ito. So, una sa lahat, lilinawin natin na ang total consecration to Mary ay hindi natin wino-worship, no? Hindi natin sinasamba si Mary. Dahil ang pagsamba ay para lang sa Panginoon. So, mabibigla ka, no? Pero maraming Katoliko na nagme-message sa akin, hindi naman siya marami, pero may mga iilan. At saka sa mga kaibigan ko rin nagsishare na may Katoliko pala, sinasabi nilang Katoliko sila, pero tinuturing nila si Maria na Diyos. Kasi daw, ganito, may mga explanation sila. Sabi ko, hindi yan ang turo ng simbahan, kapatid. Pero, ayaw maniwala. So, kaya, natin ating i-correct, iwasto natin. Kasi pwede ka rin mag-idolatry. So, ang devotion na ito ay hindi nag-worship kay Mary. Paalala lang si Mary ay hindi Diyos. Siya ay nilalang. Kahit gaano pa siya ka-special sa langit, kahit gaano pa siya ay binigyan ng titulo ng Santissima Trinidad na Queen of Heaven and Earth, no? Queen of Angels, napaka-importante niya sa langit, hindi siya Diyos. No? Hindi magbabago yan. Siya ay isang nilalang. Okay? So, si Mary ay pinarangalan ng Diyos at tayo ay i-guide niya. No? Ituturo niya tayo more perfectly to Jesus Christ. Yan. So, ang total consecration is giving yourself entirely to Jesus through Mary. Bakit hindi na lang
to Jesus, bakit dadaan pa kay Mary? Kasi pag dumaan niya kay Mary, mas epektibo. Okay? Mas epektibo. Bakit? Kaninong kalooban yan? Kalooban ni Jesus. Yan ang plano niya. Gaya ng confession. Pwede ba tayong dumiretso kay Jesus sa confession? Pwede, pero ang kalooban niya ay dumaan tayo sa pari. Yun ang kalooban niya. Huwag tayong magmagaling. Okay? So, paano natin malaban ang kalooban natin na dumaan kay Maria? Yung simple na salita ni Jesus, Juan, andito ang iyong ina. Behold your mother. Yun. Ang simpleng salitang yon, habilin niya sa 7 last words, ay inendorso niya tayo sa kanyang ina. No? So, ang goal ng consecration na ito ay hindi si Mary. Kahit sabihin natin total consecration to Mary, no? Ipapaubaya natin, susurrender natin. So, huwag tayong matakot na magagalit ang Diyos kung ipapaubaya, i-considerate natin ang ating sarili kay Mama Mary. Dahil si Mary, always niya tayong ipapasa sa kanyang anak. Never mangyari na si Mary kukunin kanya para sa kanyang sarili lamang. Ang goal parati ay si Jesus. No? Kaya nga, ginagawa mo ito dahil naka-experience ka na o ina-experience mo ngayon, nahihirapan kang mahalin si Jesus. Ang pagmamahal mo kay Jesus ay pahapyaw lamang, hindi lumalalim. Hypocrisy minsan, hindi taos puso, nahihirapan kang mahalin ang Diyos. So kung ganyan ang feeling mo pareho sa akin, pareho sa karamihan, malaking tulong si Mary na ipapalalim niya ang pagmamahal mo sa kanyang anak. Okay? Kaya pinpaubaya mo kasi hindi mo kaya. Hindi mo kayang mahalin ang Diyos ng lubos na lubos. So, sino yung coach mo? Si Mary. Papaubaya mo yung self sa coach na si Mama Mary. So, according to Saint Louis de Montfort, Mary is the safest. Siya ang pinaka-ligtas, pinaka-safe na daanan, at pinaka-mabilis at pinaka-humble na daanan patungo kay Jesus. Tatlo, safest, quickest, most humble. Yan importante. Humility. No? Dahil siya ang pinaka-perfect na nag-obey kay God. No? At never niya tayong ilalayo kay Kristo. Unless na lang kung may nagpapanggap na Mary na demonyo, papakita sa iyo na nangyayari sa iba. No? At magpapanggap at may sasabihin sa iyo. So ano ang pinaka-safe para hindi ka mabiktima ng mga demonyo na fake na mga aparisyon ng Mary is report it to the church. Huwag mong isikreto ang lahat ng mga aparisyon, mga mystical phenomenon. I-report mo sa simbahan at i-guide ka ng iyong parish priest or obispo. Huwag mong isikreto. Kasi pag sinikreto mo, no, pwedeng galing sa impyerno at magpapanggap. Okay? So, itong consecration na ito, sumikat ito sa 1700s, no? Sa writings ni Saint Louis de Montfort. Ngunit, so, nasa mga more or less 300 years. Okay? Pero, huwag nating akalain na 300 years lang ang devotion kay Mama Mary.
Since the early church, makita na ng mga ebidensya ng devotion to the Mother of God. Early church, ang pinaka oldest Marian prayer na may document na nakita, titled Sub Tuum Praesidium, Under Your Protection, dates around the 3rd century. So as early, wala pa yung mga protestante na yan, 3rd century, may yun ang na-preserve ng mga Marian prayers, andyan na. So sila sa Middle Ages until 13th century, no? 16th, 17th century. So si St. John Eudes, siya yung nag-ano ng turn ng word na holy slavery. Hindi yung slave na slave na ano ba sa Tagalog yan? Marahas. Hindi, kagaya na sinabi ni Mama Mary, no? Behold the handmaid of the Lord. So, anong translation ng handmaid sa Hebreo? Slave. No? So, pagpapakita ng papakubaba na tayo ay slave of God. Pero ito ay banal, hindi yung kalupitan. No? So, sa early 18th century, 1700s, yun, ginawa ni Saint Louis de Montfort ng structured ang devotion na ito. So, siya ang naggumawa ng 33-day preparation bago ka mag-consecrate. No? And siya rin ang naggumawa ng phrase na, to Jesus through Mary. Okay. So, sinabi na natin kanina, sa 28th century, mga influential na mga saints at pope, inendorso ito. So, anong mga benefits? Anong mga magandang effect ang makukuha natin pag tayo ay gumawa ng total consecration to Mary? So, number 1, mas napapabilis ang ating union kay Jesus. No? Sinabi natin kanina, the quickest, the safest, the most humble way. No? And also, si Mary, pag ikaw ay na-consecrate sa Kanya, dadalhin niya ang Kanyang mga virtue sa iyong kaluluwa. Such as humility, charity, faith, no? At magkakaroon ka ng bunga, no? At saka yung mga good works mo, yung prayers mo, yung sacrifices mo, yung action mo, ipopurify ni Mama Mary. Papagagandahin niya at iaalay niya sa kanyang anak. Number 2, spiritual transformation and growth. Magiging more humble ka. No? You will share, no? You will share sa humility ni Mama Mary. At hindi ka na mananalig sa iyong sariling kakayahan. Magiging more dependent ka kay God. Also, freedom from scruples. Hindi ka masyadong mapapraning kung ano pa bang mga gagawin mo, no? Inordinate fear. Magkakaroon ka ng confidence in God. At saka magkakaroon ka ng greater interior freedom. So, magkaroon ka ng hindi ka na masyadong madidikit sa kasalanan. No? Hindi ka mahihirapang humiwalay sa kasalanan. Karoon ka ng freedom. At kung may problema ka sa pag-detach sa mundo, mas madali na sa iyo ang pag-detach ng puso mo sa mga material na bagay sa mundo. Spiritual protection. Safety against the devil. So, ang mga taong consecrated kay Mama Mary, actually, itong scapular is already, ang pag-wear ng scapular is
nagpa-enroll ka is already as a sign, no? It is a sign that you consecrate yourself to the protection of Mary, to the parang mini consecration ito, no? Pero kaya nga ito may responsibility. Kagaya din ng consecration, may responsibility. Hindi lang yung susuotin mo lang, wala kang gagawin. No? So ito ay uniform. Ito ay uniform, no? Na meaning na ikaw ay pagmamay-ari ni Maria. Uniform na ikaw ay sundalo ni Maria. Okay? The devil finds it difficult to overcome the true servants of Mary. Yeah? So makikipagdigma ang diablo sa mga offspring, sa mga anak sa Revelation nakalagay doon, di ba? Makikipagdigma si Satanas sa mga offspring ng babae. So ang babaeng 'yon ay si Mary. At ang benefits is sure way to salvation. So ang true devotion to Mary, sinasabi natin true kasi may fake devotion, di ba? Yun ang topic natin last 2 weeks. Yung fake devotion. Yung true devotion is a strong sign of salvation. Okay? Also, ang benefit nito ay increased capacity to serve. More glory for God, no? So gives more glory to Jesus in a month than other. So kung gusto mo mag-glorify si Jesus, itong consecration to Mary, itong 1 month na ito, 33 days, will give glory to God more than any other things. And also, greater faithfulness. Ang ating mga efforts, magiging mas maraming bunga. Number 5, lasting impact. So, magkakaroon ng structure ang iyong kada araw na ginagawa. May structure, no? At itong consecration na ito ay nare-renew. I-renew mo ito kada taon. So, mas lalong lalalim ang iyong spiritual life. Angat. So, it destroys pride. Spiritual protection against temptation, discouragement, interior peace. Sino bang ayaw ng interior peace? Yeah? Yan ang pinaka maganda sa lahat, no? So, ang interior peace, ibig sabihin yun, kahit anong nangyayari sa labas, kahit anong nangyayari sa buhay mo, may interior peace ka. Hindi ibig sabihin ng interior peace, wala kang problema. Hindi. Walang gera, Hindi, kahit ano pa yung nangyayari sa labas at nangyayari may mga sakit ka, yan ang interior peace na galing sa Panginoon. At ang consecration ay isa ring paraan ng pag-renew ng ating baptismal promise. So, kailan tayo unang inalay para sa Diyos? Sa binyag. Di ba? Iwinaksi natin ang mga gawain ng diablo. Diba? Nireject natin ang mga works ni Satan. At we commit ourselves to Christ. So, ang total consecration ay isang paraan or one way of pag-renew ng ating baptismal promise. Okay? Ginagawa niyang buhay. Buhay ang ating pagre-renew. At makakatulong itong devotion na ito na tayo ay mananatiling tapat kahit sa panahon ng suffering, sa panahon ng spiritual dryness, trials, at prayer. Kasi
mahirap mag-pray. No? Minsan hindi ayaw nating mag-pray. So, magiging manatili tayong magpupursugi sa spiritual, sa prayer life. No? At also, when you consecrate yourself to Mary, total consecrate, no? More kang mai-inlove sa Eucharist, kay Jesus sa Eucharist, sa banal na misa, sa sacrament of confession, sa simbahan, and obedience to God. Okay? So, ano ang kaibahan? Every morning, I consecrate myself to Mary. I made a short prayer na Mama Mary, part ng mga prayers ko. Isa sa mga prayers ko, every morning, Mama Mary, my queen, my mother, I consecrate myself to you, including my family, to your immaculate heart. Please accept us. Please take us in. Keep us your own. Protect us as your own property. Leave us to your Son, Jesus Christ. No? So, daily I consecrate. Pero anong kaibahan nito, yung sinasabi mo everyday at yung total consecration ni Saint Louis de Montfort? Anong kaibahan? Ang kay Saint Louis de Montfort na guide ay nagkakaroon ka ng complete spiritual program para maistruktura ba, no? Hindi formal talaga siya na spiritual program na you belong to Jesus through Mary. So example, yung kagaya ng ginagawa ko every morning, sabihin mo, Mary, I consecrate my life to you. Maganda yan. Tatanggapin ng Diyos yan. Ha? The Church values such personal acts of entrustment. Ngunit, pag ang total consecration ni Saint Louis de Montfort involves deeper elements. No? Nagkakaroon ng framework. Okay? May struktura. Like, dying to yourself. No? Ang number one ingredient dito na indispensable na hindi pwedeng mawala ay ang dying to self. You have to die to yourself because binili na tayo ni Kristo. Hindi na tayo nagmamayari sa ating sarili. Hindi na tayo nagmamayari sa ating katawan. You have been bought by the blood of Christ. So yung buhay na na ginagamit natin ngayon ay hindi sa atin. Pinagmamayari ni Kristo. So, hindi tayo magsabi, my body, my choice. My life, my choice. My money, my choice. No. So, you die to yourself. Importanteng, ingredient. Dependence on Jesus, spiritual childhood, imitation sa mga virtue ni Mary. Di ba may libro na Imitation of Christ? Bakit imitation of Mary's virtue pa? Bakit hindi na lang kay Christ? Kasi, makakatulong tong gagayahin natin ang mga katangian ni Maria dahil si Maria, perfect na ginawa ang kalooban ni Kristo. Minsan kasi, kung imitation of Christ lang, nasa likod sa ating mga isipan na, Diyos naman yan eh. Kaya niyang gawin yan. Diyos naman. Totoo, si Jesus ay 100% God and 100% man. Ngunit, hindi mawawala sa ating isipan na si Jesus ay Diyos. Pero kung si Maria, dahil siya ay talagang tao lamang, no? At wala siyang katangian ng Diyos, siya ay tao, magiging example natin siya. No? Na kaya ng isang tao, kaya ko rin. No? So, itong
total consecration, ang benefit niya ay may preparation, no? Sinabi natin kanina yan. Total offering of spiritual goods. So, sa isang buwan, no? I-offer mo yung prayers mo, merits mo, sufferings mo, good works, entire self, mga satisfactions. So, ang simple consecration, like for example, Mama Mary, I consecrate myself to you. No? So, ang ginagawa mo dyan, inaalay mo ang sarili mo kay Mary. Pero yung total consecration, ang kaibahan niya sa simple consecration ay nagkakaroon ka ng struktura, method of Christian living. Parang sistema sa buhay mo. May binago ka. Hindi lang yung salita ka lang, yeah. Yung madali lang masabi, I consecrate myself to you, di ba? I love you, I love you. Kahit sino, di ba? Pwedeng sabihin mo, I love you. Pero hindi mo naman binago ang schedule mo para sa babaeng minamahal mo. No? Madali lang magsabi ng I love you. Pero yung total consecration, binabago mo talaga ang schedule mo para sa iyong dedication kay Maria. Diba? Para ka pumasok, para ka napa-enroll, no? Kasi nasa isipan lang yung simple consecration, nasa isipan lang. Pero itong total consecration, ang kaibahan, para ka nagpa-enroll talaga sa isang program, no? Na may susundin kang mga schedule at mga assignments, di ba? Okay. Paalala ulit, no? Lahat ng Marian devotion dapat nagli-lead sa atin kay Jesus Christ. Okay? Kahit anong devotion na napapalitan ang Diyos at hindi ang Diyos ang katapusan sa lahat, yan ay hindi maganda. So yan ay paalala lang. So ang bottom line, ang total consecration ay hindi Mary worship. It is Christ-centered devotion. Okay? Ang ating goal na mapalapit tayo lalo kay Kristo. So si Maria ay dala sa atin. Tumutulong sa atin. So may iba ay gusto ko diretso kay Jesus. No? Bakit ganun? Kulang sa katisismo. Kulang sa pag-unawa. At yung mga Katolikong yon, kadalasan, na-expose sa mga teaching ng mga Protestante. Okay? So, sa tingin nila, parang nagpapakomplicate pa. Hindi na kailangan. No? Kay Jesus na lang. Totoo ba yan? Pwede kang dumiretso kung inosente ka. Inosente ka. Pero ang turo sa ating simbahan, si Maria ay hindi optional. Okay? Si Maria, patungo kay Kristo ay hindi optional. Ang official teaching ng simbahan ay hindi optional si Maria. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Maria kay Jesus. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Jesus kay Maria. Because you cannot have Jesus as your king if you do not have Mary as your queen. Sabi ni Jesus, siya mismo, bago siya namatay, inihabilin niya tayo kay Maria. Tingnan mo ang iyong ina. Behold your mother. Sabi ni Saint Alphonsus ni Saint Maximilian Kolbe, if anyone does not wish to have Mary Immaculate for his mother,
he will not have Christ as his brother. Sino ang Ama? Si God the Father. Si Jesus ay kapatid natin. Ha? Tayo ay adopted sons and daughters. So, si Mama Mary ang ating ina, the spouse of the Holy Spirit. And si Jesus actually is our brother. Kung hindi mo tatanggapin si Maria na ina, hindi mo pwedeng angkinin si Jesus na iyong kapatid. At ang sabi ni Saint Maximilian Kolbe, huwag kayong matakot na masobrahan ang pagmamahal mo kay Maria, na magagalit na si Jesus sa iyo. Kasi hindi mo kayang higitan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. No? Kahit sabihin mong, I love Mama Mary so much, I love Mama Mary so much. Hindi magagalit si Jesus kasi hindi mo siya mahihigitan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Mas gustong-gusto ni Jesus na minamahal mo ang kanyang ina. Dahil mahal na mahal niya ang kanyang ina. At gusto niyang parangalan natin ang kanyang ina. Okay. So itong consecration na ito, hindi ito required. Ang simbahan hindi nagtuturo na it is required. Again, this is optional. This is devotional. Ito ay para makatulong na mas lalalim ang ating Christian life. Pero, strongly promoted by Pope John Paul II. Again, hindi tayo magkakasala kung hindi natin gagawin ito. Pero kung gusto mong mas sigurado ang iyong kaligtasan, mas lalong mapapabilis ang iyong pagiging close kay Jesus, laking tulong ito. So, paano gagawin tong consecration? So, una, pili ka ng isang Marian feast. Sa Marian feast, maraming Marian feast, no? So, doon mo gagawin ang iyong consecration. Example, March 25, Annunciation. Pwedeng piliin mo May 13, Our Lady of Fatima. August 15, Assumption. October 7, Our Lady of the Rosary. December 8, Immaculate Conception. Tapos, atras ka ng 33 days. No? Bilang ka ng 33, atras ka. Doon ka magsisimula ng iyong preparation. Example. So, ito, hindi ka na magkakwenta-kwenta. Ito yung example, ito sa bandang kanan, yun ang feast. Example, Our Lady of Lourdes, February 11. So, siya na ang nag-atras, no? January 9. Okay? So, yun, doon ka mag-start ng yung 33 days. So, maraming pagpipilian. Hindi lang yung ito, 5, marami pa. Ito yung ibang mga feast. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na pagpipilian. Yun ang sa kanan, yun ang date na i-consecrate mo ang sarili mo. Yung sa kaliwa, yun ang date na magsisimula ka. At yung sa gitna, yun ang mga feast na yun, pipiliin mo. So, hindi to masyado detalyado kasi sa libro ay mas detalyado. So, sa first 12 days, ang gagawin mo, empty yourself of the spirit of the world. So, i-detach mo ang self mo sa mga attachment mo sa mga material na bagay, sa mga kasiyahan, sa mundo, kung ano man dyan. So, mag-reflect ka on what keeps you attached to sin or worldly habits. Yan ang gagawin mo for the first 12 days. Pray for detachment. Detach. Ang root word for the 12 days, detach, detach, detach. Tanggalin mo ang sarili mo sa pagkakapit sa mga kung ano man dito sa mundo. And then examine your conscience and repentance. So, after 12 days, another 7 days, isang linggo, focus ka na naman sa humility.
Acknowledge your weakness and need for God, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kahit ano makakapakabait, ano ka pa ka nagsimba, no? Ano ka pa ka, hindi ka pwedeng magmataas, ikumpara mo ang sarili mo sa iba, na ikaw ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Yung kabanalan mo ay hindi makakaligtas sa iyo. No? So ask for the grace of self-awareness. And then, after another 7 days, pag-aaralan mo naman, magbabasa ka ng mga libro about Mary. No? Learn about Mary's virtues, humility, obedience, purity, love of God. Pray the rosary regularly. Ask Mary to shape your heart. And then the last 7 days, study about knowledge of Jesus Christ. Meditate on the life of Christ. Basa ka ng Bible. No? Ipalalim mo ang iyong knowledge about the Eucharist and the cross. So, sa buong 33 days, ang kada araw mong gagawin, usually daily rosary, short prayer of surrender, reading of the assigned reflection, no? Examine of conscience, optional fasting, or sacrifice. So, araw ng consecration, consecrate mo ang self mo, okay? Mag-attend ka ng misa, go to confession beforehand. So, before that day, nakapag-confess ka na, siyempre in the state of grace, no? And then, you pray the act of consecration. So, yung prayer. And then, offer your whole life to Christ through Mary. So, ito yung short version ng prayer. May mahaba. No? May mahaba. Makikita nyo sa internet. No? So, ito yung short version. I give myself entirely to Jesus through Mary. I entrust to you, O Mary, my life, my prayers, my works, my joys, and my sufferings. Form me into a faithful disciple of your Son, Jesus Christ. Lead me always closer to Him, now and forever. Amen. Short version. Mas mahaba, mas maganda yon. At pagkatapos nun, sa baba, signed, lagay mo pangalan mo, date, anong petsa. Yun. Pinirmahan mo talaga para siyang legal document. Okay? So, I prefer na ipopost ko na lang sa Facebook yung longer version, tapos lagdaan nyo sa baba at saka yung petsa. Okay? Tapos, mas maganda i-print nyo yung prayer na yon at i-renew nyo every year yung prayer na to. Renew it on the same day each year thereafter. So, pagkatapos mo mag-consecrate, no? Hindi siya one-time event lang. Patuloy ka magpe-pray ng rosary kada araw. Stay close to the Eucharist. Renew the consecration annually. No? Try to live in humility and trust. Offer everything to Jesus through Mary. So, ang total consecration ay hindi lang siya one-time prayer event. No? Isa siyang spiritual lifestyle na nagpapahayag na ikaw ay you fully belong to Jesus na with the guidance of Mary. Hindi lang siya guide, kundi your mother. So, makita mo, buhay na relasyon sa ating ina. No? Kakaroon ka ng buhay na relasyon sa ating ina. At sa kada araw, i-renew mo ang iyong consecration. Ito yung simple prayer ng daily renewal. I renew my total consecration to Jesus through Mary today. Guide me, protect me, and lead me to holiness. Amen. Yan. No? So, kung ako sa inyo, bili kayo ng libro na ito,
ito yung complete guide ng consecration. So, from day 1 to day 33. Nasa Shopee ito. No? Tinignan ko, nasa mga 200 plus. No? 33 days to morning glory. Okay? So, mas maganda to kung meron kayo. Kung wala, pwede nyo gawin yung guide na simple. Okay? So, God bless us all. Okay, sabi ko mabilis lang, ha? So, i-greet ko ngayon, before sa closing prayer, ang mga nagtiyagaan dito. Sis Mary June, Brother Charles, Sis Dominic, Sis Evelyn, Sis Jubic, Sis Mary June, Sis Monette, Sis Lizelle, Sis Rosella, Sis Cheryl, Brother Ramel, Sis Catholic, and Sis Yuyen. Thank you sa pagtiyaga dito ngayon. No? I hope gagawin natin ito. No? At makikita natin ang kaibahan na matagal na nating hinahanap sa ating spiritual life. Okay. So, sinong gusto mag closing prayer? May tanong. Dok, okay ra ba ning gratis nga sa every misa bugat kay Laos? Di ko kasabot ng gratis nga sa every misa bugat. Di kayo ko kasabot, sis. Pakitype ko na basig na wrong spelling. Bugat ang lawas. Okay lang ba unsa ning gratis basig na strong spelling na po ni absent sa misa kay bugat ang lawas unsa man? Pakitype ko ng utrosis ay imong question. O basig na kay microphone di assist, isulti na lang. Okay. So, sino ang Sino ang Doc, pwede po prayer? ako. Yes, sis. Sino to? Sino to, sis? Mary June po. Sis Mary June. Okay, sis. Closing prayer, sis. Okay. Okay, let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, Virgin of most powerful of mercy, Queen of heaven and earth, refuge of sinners, we consecrate ourselves to your immaculate heart. Teach us to love your Son, Jesus Christ, our Lord, to follow his will faithfully and trust his mercy always. O Mother, keep us under your protection, guard us from sin, and guide us in holiness. Help us to live in humility, purity, and charity, so that we may belong entirely to Jesus through you. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis. Thank you sa Welcome closing po. prayer. Good evening po sa lahat. Good evening. Good evening din po. Okay.
Dok, bago mahuman ang meeting, Dok, Hmm. daghan kayong salamat dahil mag-ipon pa kong 5 million. Daghang kayong salamat, Dok. Nakapalit na ka grading glass? Nakapalit na ka? Wala pa, Dok, karong umabot na simana. Barato na na. Barato na na. Sige. Ah, Okay. Hindi ang i-retype na ni Sis Catholic yung question. Kanang during mas bugat ang lawas pero og dili mas okay ra. Base kwa na mga harassment, no, sa kaaway ginapabugat imong lawas during mass, no. So importante padayon lang mga pagsulay ra na sa yawa. Pugngan kaniya, no. Pray lang padayon lang ay balaka, no, kay kadugayan mawala na siya. Okay, sige brothers and sisters, thank you. God bless you. Thank you so much din, Doc. Thank you. God bless you Bye-bye. din po with your family. Thank you so Thank much. you. Good Recording